Sa mundong puno ng ingay, galit at problema, may isang anyo ng pagpapahayag na hindi kailangang isigaw para marinig. Ito ang sining. Isang daang paraan para ilabas ang saloobin. Isang tinig para sa mga damdaming madalas ay hindi kayang sabihin. Ang sining ay sining sapagkat ito ang ating panaginip na nilalagay sa realidad. Ito ang awit ng puso, galaw ng damdamin, larawan ng isip. Isang pintor na naglalakad sa alaala, isang manunulat na nilalabanan ang katahimikan. Sa sining, kahit ang katahimikan ay nagsasalita. Sa panahong tila hindi na tayo pinakikinggan, sining ang nagsasalita para sa atin. Kapag ang lipunan ay lumuluha, sining ang panyo. Kapag ang kabataan ay hindi makapagsalita, sining ang tulay. Ito ay kasangkapang para sa mga isyu na tahimik nating pasan. Para sa hustisya. Para sa kalikasan. Para sa nawalan ng boses. Sining ang boses nila. Sa panahon ng gulo, sining ang pahinga ng kaluluwa. Sa gitna ng dilim, sining ang ilaw. Ngunit sa isang mundong abala sa teknolohiya at mabilis na galaw, ang sining ay nalilimutan. Tila hindi na ito prioridad, tila luho na lamang. Pero paano kung ang sining ang tanging paraan para mapagaling ang sugat ng ating lipunan? Kaya't nananawagan kami, kilalanin ng sining. Tanggapin ito bilang mahalagang bahagi ng paghubog ng tao, ng kabataan, ng kinabukasan. Ang sining ay hindi lang guhit, tunog, o salita. Ito ang puso ng pagbabago, tibok ng pag-asa, at damdaming naghahanap ng kapwa damdamin. Sa mundong kailangang maghilom, sining ang gamot.